Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat at wini-welcome ko po kayo sa aking paranormal podcast, Walk into the Light by Robert. Mga samot-saring kaganapan ng kwentong kababalaghan, misteryo at mga pang-spiritual na kaganapan. Bibigyan natin ng daan sa podcast na ito ang inyong mga kwento at mga personal na kaganapan at ganoon din ang inyong lingkod ay aking ibabahagi din ang sarili kong kwento. Halika't samahan niyo ko at ating simulan ang ating paranormal podcast, Walk into the Light. Once again, this is your host, Robert. There's another story that I would like to share with you guys. At habang nakikinig kayo, for sure, ay yung iba sa unang kwento na ito, yung patungkol sa fiesta sa Bulacan is, nag-iwan na to kagad ng magkas sa inyo, no? At napaisip kayo, no? Ito yun pala. May ganun palang yeah, okay. This is the second part na to. Mas matindi to. And, ito na. Ito yung second part. Patungkol na naman to sa soul. Okay. Ang kwento naman dito, ang isang kwento ng isang na nangulila, anak. Na ito, recently lang to nangyari, this year lang din itong version ito. I think nabahagi ko na to sa aking page na kwento ko to. Yung pangungulila niya sa anak niya ay totally, alam mo yun, kakaiba rin sa mga yung ginawa niya. Recently, I go sa isang salon. Yan. Nagpa-facial, nagpalinis ako. Nag-facial cleansing niya. So, higa ka, kuya. Pagpasok pa rin sa salon, ganun naman yung pakiramdam ko. Sabi ko ganun. Pati ba naman dito, gusto ko naman ma-relax. Gusto ko naman yung parang nakahiga lang ako, nagme-meditate lang ako somehow, nakapikit. Tinitignan ko rin yung mga energy ng kung energy yung babato sa akin. Pero I just want to relax, you know. Ito na. Kuya, higa ka? I'm sorry. Higa ako. Hindi ko niya relax. Pikit na yung mata ko, ya. Hindi pikit na, kuya. Kuya, maglalagay na ako ng ganito, ha. O mag-i-steam na ako. So, habang ginaganan niya yung mukha, nakakalikot niya, at kung ano-ano pinapaahid niya. Kasabay ng pinapaahid niya na kung ano-ano pagkalikot niya, pumapasok yung parang pinipid ako sa mga vision. Lak, sunod-sunod. Natawa ako. Bakit ako? Ate, tanong ko lang, okay ka ba sa mga kwentong ganito pagdating sa spiritual? Okay lang. Anong issue kasi ang dami kong na-observe sa'yo. Bakit mo? Ang dami kong nararamdaman patungkol sa pagdating sa spiritual. Yan naman, nakakapamilabot ka naman. Hey, huwag kang matakot, sabi ko. Sabi ko, kasi kanina pa sabi ko gano'n. Yung pa ako, ay feeling ko pag may energy also. Yung frequency ko somehow, especially sa lower part, parang may malaking bloke ng yelo na nakatungtong ako doon. So, ginaw ako. Sabi niya, kaya pala kuya, nakita kita parang ginaw ka. Nakita niya rin nila. Kasi sabi ko, ganyan ako. Umawi ako ng mga braso. Parang, lamig sa resip ko gano'n. Pero kasabay nun kasi, may maliit na kamay na bigla na lang umawak sa akin. Ginawakan ako rito, maliit na kamay.
Pinapatingin ako ganun. Bata, sabi ko. Tapos nakangiti sa akin. Tinuturo yung nag-release kami ng yung snack. Tinuturo yung hanay ko. Yung tapos lipat siya, ikot siya sa mukha ko. Sa bandang kaliwa. Pagbibigyan ko ba to sa isip-isip ko? Sasabihin ko ba to tungkol sa bata? Ginawa ng bata, yung kamay, yung paa ko naman, ang hinawakan sa kaliwa, kumapit ng gano'n. Sabi ko, ba't umiwa na naman ako? Ito na naman sila. Sabi ko gano'n. Gusto ko mag-relax. Gusto ko, ano lang, chill lang. Sabi ko gano'n. Ibang chill pala yung binigay sa akin. Sabi ko, yari na naman. Sabi ko, nadurog na naman yung puso ko. Pagdating sa puso. Si anak ko. Pinakita niya sa akin yung anong nangyari. Ito ang istorya. Kaya ate, tinanong ko, ate, kasal ka ba? Hindi, sabi niya ganun. Okay, sabi niya, na parang dead na lang. Kumahinay-hinay lang ba yung ganap doon? Hinay-hinay, hindi lang. Sabi ko, and then, ito na. Ate, di ba sabi sa'yo may spiritual gift ako? May gusto kong sabihin sa'yo. Ano yun, kuya? May bumulong sa akin, may humawak sa akin dito. Sabi ko ngayon. At yung nandun sa paa ko, bata, napahinto siya. Kuya, sabi ko, ang labot ako sa sinasabi ko. Sabi ko, sabi sa kanya, nakunan ka ba? Sabi ko naman. Nag-start na siyang parang teary eyes na siya. Parang naiyak na yata siya. Hindi ko nakikita masyado yung mukha niya sa uluhan ko. Ate, continue mo naman yung sa mukha ako. Sabi ko niya. Continue mo naman, sabi niya. Pwedeng diretso mo yung kwento mo, kuya. Sabi ko, paano mo? Sige, sabi ko, diretso ko. Sabi ko, and then, ito na. Ate, nakunang ka ba? Ano sabi niya? Oo. Sabi niya, nagbigay ako ng buwan. By the way, nagbigay ako ng buwan. And then, sabi ko, ganitong buwan, sabi ko, may ganito nangyari. And then, sabi ko, ano nangyari sa buwan nito? Sabi niya, confirm mo naman, sabi ko, sabihin mo naman sa akin, ano talagang naging case mo, sabi niya. Sinirong batang nasa gilid eh. Tinuturo ka niya, nanay ka daw niya. Naiyak na siya. Nandiyan sinabi ko, may bote, sabi ko niya rin. Doon siya nakalagay. Ay kuya, bakit alam mo? Itinabi ko talaga siya sa bote. Dinadasalan mo siya. Dasalan mo, pagkinto siya ng sa pari. So, para maging mas okay yung soul ng anak mo. Alam mo na ba yung gender niya? Ano, kuya, hindi ako sigurado, pero nanaginip ka, di ba? Sabi ko, yung batang sa panaginip mo, lalaki, sabi niya, naiyak na naman siya. Sabi niya, kuya, siya ba yun? Yes. Dinescribe ko sa kanya, kasi yung itsura ng anak mo, lalaki. Yan siya. Then may binanggit akong name. Sounds like Angelo o Angelo, parang gano'n. Yung parang yung ipinangalan niya dun sa bata, parang sinunod niya sa pangalan ng tatay. Sabi siya, kuya, ang galing mo. Sabi niya, paano nalaman mo? Pati yung buwan kung kailan nangyari. Sabi ko,
ayun, doon siya sabi ko, ayun siya sabi ko, nasa bandang kaliwa ng paa ko. Sabi ko gano'n. About 4 to 5 years old, sabi ko gano'n. I don't know kung anong proseso ng enerhiyang meron. Kami kasi kino-confirm ko naman sa akin, sabi ko, yung mga patungkol sa'yo. And this, sabi niya, ang anak mo, mayakap daw, na-miss ka daw niya. And nagte-thank you siya sa'yo kasi dumaan siya sa'yo kahit sa panandalian. Naramdaman niya na may naging siya. Kumbaga, alam mo yun, ganung feeling, alam mo yun, ang daming gustong magkaanak, ang daming, alam mo yun, pakaramdam na sana ako magka-baby din ako, sana ganito. Tapos of the sudden, ganun yung nangyari sa kanya. At nakakatulog ng puso. Talagang, ay, akala ko, kaming dalawa lang yung nag-uusap. Hindi pala. Ba't hindi sa paligid ko? Yung ibang staff, nandun na rin sa gilid ko. Mga nakalero na. At nakikinig din ng kwentuhan namin. At nakatak na bigla ako, natawa na lang ako. Lahat ko nandun. Kasi kikit, sabi ko na, totoo pala yung mga ganyan. Sabi ko, eh, kayo maabot sa sabi niyan. Kasi, eto ako, hindi naman tayo magkakakilala. Pero, tingnan nyo, na-explain ko sa kanya yung nangyari sa kanya. At eto, nandyan pa yung anak niya. And eto na, akin yung bata. Sabi sa nanay ko, pwede ba puting bulaklak na lang? Sabi niya ganun. Ate, sabi daw ng anak mo, kinirequest siya. Puting bulaklak na. Sabi ko, napatayo si ate. Napainento yung ginagawa niya. Una, ang galing niya talaga. Kasi before, pati puting bulaklak ang nilalagay ko. Pero ito recently, last time, bili ko ng iba-ibang kulay na bulaklak. Ha? At ayun na. Yung bili ng anak mo, sundin mo. At saka, sabi niya, salamat daw doon sa laruan. Napatingin na rin ako sa kanya. Ito kasi nakakatuwa somehow, no? Sa mga may gift naman, alam mo na, natatransfer na lang yung enerhiya o yung mga messages from the other side. Pati yung mga inaalay natin, tayo, kaya ito ay advice. Kayo, nakakaranas kayo ng mga wonders na mga yung kakibang kwento na papatindan nyo. And then the times, diba na, nandyan yung moment na nami-miss natin sila. Alam mo, doon ko na-realize, ilang beses na rin ito nangyari. Na pag nagbigay tayo para dun sa zone, let's say bulaklak, or something special, something, or a letter somehow, alam pala nila yung from the outside. Ako kasi, I do believe that yung ating pagitan from the other side sa mundo nila, sa kabilang buhay, ang pinakamagandang regalo ng itaas sa atin para magkaroon tayo ng connection sa mga nawala na mahal natin ay yung pagmamahal, yung pagdadasal. Doon pala, at yung pagbibigay ng pag-alay, ng pag-alala sa kanila, yun pala yung isang susi para magkaroon tayo ng moment kung dalawin tayo sa panaginip. Yun pala yun. At hindi sabi ko, ito pa, di pa natatapos doon ang kwento. Nanghingi rin yung bata ng something na hindi magkakamali, chocolate drinks. Parang, ikaw, bigyan mo yung anak mo, pasalubungan ng chocolate drinks. Inabutan ko siya ng, ano na yan, small tip somehow. O ayan, ay pangantang gating. O ayan, ibigay niya sa anak mo. Ipambili niya, sabi ko. Galing sa akin. Just to say, at the same time na ipagdasal tayo sa kabilang side. Kaya kayo guys, may mga ganyan na moment, no, sa mga bahal sa buhay. Kausapin mo sila sa prayers, pagdadasal, no. It's way yun eh, ang paraan natin eh. There are moments, ito pa. Meron akong isang kakilala somehow na nung nawala yung kanyang nanay, nakapagsalita siya ng
Nay, matatakotin ako, pwede ba huwag mo na akong dalawin? Sabi ko ganun sa nanay niya. Kamamatay lang ng nanay niya, yung agad ang sinabi niya. And then, sabi niya, ay, patatakutin ako. Huwag ako, Nay. Huwag na akong dalawin. Parang ano. Yung taong yun, ever since, hindi siya dinadal ng nanay niya. Because maybe, nadinig siya ng nanay na yun ang request niya. So, para sa akin, pag puno ka ng isa pa to, para sa akin, kasi yung iba nagtatanong, bakit ako hindi ako dinandalang ng malip sa buhay? Bakit hindi siya nakikita sa panagpili? May mga certain reason bakit hindi nangyayari. And yung komento ko yan, isang rason yan. Maaaring nakapagsalita ka, o magtatakting ka. And secondly, yung tinatawag natin, punong-puno ka ng galit o hinanakit sa nangyari. Yung parang lupsa ka ng sobra-sobra. Nakakalimutan mo yung salitang forgiveness, yung pagmamahal, yung mga ganong bagay na positibo. Kasi isa pala sa mga susi, yung pag nagkaroon ka ng positibong pananaw at patungkol sa mga trying to reach out sa mga soul, sa mga nasa pag-init, dalawin ako nito, ang nanay ko, ng tatay ko, ng anak ko. Posible pala, posible. Ang laki ng posibilidad na ibigay sa'yo ng Panginoon yung pag nakita kayo na ready ka. Kasi isa rin sa mga rason kung bakit kita dinadalaw na maalaan sa buhay. Kasi hindi tayo ready. Hindi natin kakayanin yung moment na makita na naman sila. Pero alam mo, sa mga taong nananabik, nangungulila ng isang malaking regalo mula sa Panginoon, yung magkaroon ka ng ganitong experience. Nadalawin ka sa panaginip. Sa punto ng episode na ito, ang kwentuhan ay nauwi sa mga samot-saring emosyon na ating mga naramdaman. Mga emosyon na nag-iwan ng maraming katanungan sa ating mga kaisipan. Sadya nga bang totoo ito o sadya nga bang isang bagay na nilalaro lamang tayo? Pero kung babalikan muli ang episode 2 na ito patungkol sa munting bata, mas magiging malalim ang iyong pag-unawa sa kanila na hanggang kabilang buhay di sila nakalimot at natuto silang magbigay ng pasasalamat sa munting panahon na nasa iyo sila at naging bahagi ka at dumaan sila sa iyong buhay. Nanatili silang parang kwento na lamang, ika nga, kung tutuusin. Pero yung kwento na yon, nagkaroon ng magandang bakas. Ang bakas na yun ay tinatawag na salitang anak at magulang. Isang koneksyon ng pagmamahal kahit sa kabilang buhay na mas hahangarin ang magbigay ng kapatawaran at magbigay ng paalala na minsan sa iyong buhay naging parte sila ng laman at dugo mo. Kaya sana sa episode na ito napulutan niyo ng mga aral at naging mas malalim ang inyong pananaw pagdating sa kanila. Kung ika'y isang inang naghahangad na magkaroon ng panibagong binhi o nangangarap na maging ina, sana pag dumating yung pagkakataon na ito, pangalagaan mo sila. Dahil for sure, sa karangitan, bago yan ibigay sa'yo, isa tong kontrata na ikaw ang pinili na nais nilang maging magulang at malay mo rin pagdating ng araw, bumaliktad ang storya at ikaw naman ang sasalang sa ganitong klaseng sitwasyon. Pahalagahan niyo po sila at nawa sa nakakarami, sadya man ito o hindi sinasadya na mauwi ang munting buhay sa kawalan. Sana, huwag niyo pong isipin na sila ay munting laman lamang o munting dugo. Dahil dito sa puntong ito, ako na po nagsasabi sa inyo, isang malaking pagkakamali po. Sila ay ibinigay sa iyo na may buhay na handang magmahal at maging parte
ng buhay mo dahil kayo ang pinili niya bilang isang magulang. Ang aral ng buhay na natutunan ko rito, nagkaroon po ako ng malaking katanungan na nais ko ring ibahagi sa inyo. Ikaw ba ay handa na sa pagtanggap sa kanila? Ikaw ba'y handa na maging magulang pagdating ng panahon? Pag hindi pa binibigay sa iyo ang ganitong klaseng regalo, huwag kang mawala ng pag-asa. Malay mo, may nais lamang makita ang Diyos sa iyo upang bigyan ka ng panibagong binhi. O kaya nais lamang makasigurado ng itaas na ikaw ay handa na maging magulang. Patuloy kang umasa, patuloy kang manalangin, patuloy kang mangarap sa ganitong klaseng bagay. Kaya ang paalala na ito sa lahat, naway magtanim ito at mag-iwan sa inyo ng pagpapalang tunay na kahit yan ay munting buhay lamang, nag-iiwan sila ng pag-unawa at kapatawaran. Ano man yung pagkakamali mo sa kanila ay hindi nila bibit-bitin ito. Ngunit patuloy sila pa rin na magmamahal sa iyo at ituturing kang magulang kahit sa kabilang buhay. Dahil nagpapasalamat nga sila na naging parte sila ng katawan lupa mo. Sa araw na ito, lahat na nakinig, maraming salamat po. Ang mga nanood, dumungaw kay Brober TV na ating channel ng YouTube. Maraming salamat po, at kung bago ka, i-press mo na yung notification bell and subscribe mo na rin. And syempre, kung nais mo mag-iwan ng komento, welcome ko po kayo. At the same time po, pakisubscribe na rin po ng ating Spotify, ating podcast na Walk Into the Lights by Brober TV. Isang biyaya para sa taon 2025 ang nais ko pong ihatid po sa inyong lahat. At muli po, ako'y taos-puso nagpapasalamat lalo na sa mga nagbigay ng inspirasyon at tulong po sa akin. Sa inyong mga magagandang mga salita, komento sa episode 1, maraming salamat po. Maraming po talagang salamat. As I said, marami pa po tayong pagsasaluhan po. Mga kwentuhan ng samot-sari mula kay Brober at sa inyo po. Once again, this is your host, Brober TV po. Maraming salamat po. God bless! Halika na. Samahan mo ko. Samahan mo ko sa isang pagbabalik tanaw at pagsilip sa harapan. Isang paglalakbay ng ating gagawin. Ngunit hindi ito isang ordinaryong paglalakbay. Patungo ito sa kakaibang mundo ng mga nilalang na hindi mo man lamang makita. Ngunit nakakasama mo, nararamdaman mo sila. Dadalhin kita sa isang samot sa ating kwentuhan ng paranormal. At kung hilig mo ito, samahan mo sa pagbubukas ng bahay na patungkol sa mga nilalang at nilikha sa kabilang mundo. Ang mundo ng mga duwende at laman na